So ito mga kabokals, nag-decide po ako na i-give up muna yung mga Muscovy ducks. So ito po iaalis ko. Baka po magustuhan nyo. Lahatan na po. So 3,000 lang lahatan. Lahatan po yan. Magiging pumapatak po kung 3,000. Since 10 po yung ating adult, pumapatak po na 300 ang isa. Pero ito, bawi naman kayo dito sa isa na to kasi barako yan. Pagka bumili kayo ng barako, hindi po bababa sa 600 ang barako. Yan yung mga babae, ang usually price talaga nila is from 250 to 350 ang mga babae. So mangyayari po niyan kung kukunin niyo po yung package ko na 3,000, magiging free na po yung dalawa doon at saka itong isa nito, magiging free na po yan. So magandang deal na po yan mga kabokals. Currently breeding pa, currently egging pa yan mga yan. So PM lang po kayo sa Kabokals Farmer Facebook page kung gusto nyo po. 3,000 po lahatan. Free po yung tatlong maliliit. Hello mga kabokals, magandang umaga. Ang dudungis niya. Ang dudungis ng ating mga ducklings mga kabokals. So ito, may ducklings pa tayo rito dalawa. Ayan, nagwe-wet feeding na rin po yan. Ayan, so bakit ko ba pinapakita ito? Ayan, punta muna tayo doon sa ating patuhan para may discuss natin. Ito yung ating mga Muscovy duck mga kabokals, mga breeders. Ayan yung mga breeders natin. May nakasamang anak dyan pero may palatandaan tayo sa mga breeders. Nilagyan ko ng cable tie yung paa. Ayan o. Bali ano po, 2, 4, 6, 8, 10. 10 po yung ating adult. Kasi yun yung maliit na isa pang labing isa. Pang labing isa yan. Malalakas kumain mga kabokals. And currently laying, may itlog ako nakita. Ayan o. May egg, bago yan. Nag-umpisa na uli sila mag-breed. Yan yung ating mga Muscovy duck. Dito nga sila nakapwesto sa gilid ng ating layer house at saka sa ilalim ng kambingan. Ayan. Ayan po yung ating ilalim ng ating kambingan. So makita nyo, nakasara na po yung kambingan natin para yung amoy hindi umabot sa mga baboy natin. Kasi pinoprotektahan natin yung mga baboy. Ayan o. Maganda sana kung manok para nakakalaykay nila yung pupo sa ilalim. Nag-accumulate na kasi matagal dating hindi napapawalan yung ating mga kambing. Pero ngayon nga, nailalabas na natin. Si Dagol na lang yung talagang hindi nakalalabas. Mamaya-maya lalabas na po sila. Ayan, ito yung ating clinic. Yan, may dalawa tayong may sipon na decal brown. So not sila nilalagay. Yan, clinic na, sira-sira na. Ayan. So doon nga mga kabokals, sa kabilang kulungan nga, may dalawa pa tayong ducklings doon. Yan, na kumakain na rin, nag-wet feeding na rin po yun. Yan sila mga kabokals. So ito mga kabokals, nag-decide po ako na i-give up muna yung mga Muscovy ducks. So ito po iaalis ko. Baka po magustuhan nyo. Lahatan na po. So 3,000 lang lahatan. Lahatan po yan. Magiging pumapatak po kung 3,000. Since 10 po yung ating adult, pumapatak po na 300 ang isa. Pero ito, bawi naman kayo dito sa isa na to kasi barako yan. Pagka bumili kayo ng barako, hindi po bababa sa 600 ang barako. Yan yung mga babae, ang usually price talaga nila is from 250 to 350 ang mga babae. So mangyayari po niyan kung kukunin niyo po yung package ko na 3,000, magiging free na po yung dalawa doon
At saka itong isa nito, magiging free na po yan. So magandang deal na po yan mga kabokals. Currently breeding pa, currently egging pa yan mga yan. So PM lang po kayo sa Kabokals Farmer Facebook page kung gusto nyo po. 3,000 po lahatan. Free po yung tatlong maliliit. Free na po, ayan. Kasi kaya ko po iaalis muna yung ating mga ducklings kasi gagamitin ko tong area na ito. Kasi di ba breeding na nga po tayo ng ating mga decal brown. Ito po ang naisip kong gawing grow out area. So yung mga sisiw natin dito natin palalakihin hanggang sa ma-reach nila yung 4 months old to 5 months old na RTL, na kung saan pwede na natin silang ilagay sa battery cage. And yung iba pambenta. So 'di ba? Kasi nakuha ko yung idea, meron silang shelter dito. At the same time makapagkakalkal po sila diyan sa ilalim. Yan. Pero gagawin ko po ng bahayan dito. Nabububungan ko itong portion na ito para dito sila matutulog. Lalagyan natin ng hapunan. Dito natin sila sasanayin na matulog. And then pag araw, papawalan lang natin sila. So yun po yung plano. And then ito magiging galaan lang din nila. So concentrate muna sa manok mga kabokals. Kaya i-give up ko itong mga Muscovy duck. Baka may nagtatanong, bakit hindi yung kambing ay give up mo, pinahihirapan ka yan? Kasi diba, ang dami po nagsasabi, give up mo na yung kambing. Number 1 po kasi dyan mga kabokals, kaya Muscovy duck ang napili kong ialis. Ito kasi, kahit po sabihin natin hindi alagain yan, pakainin mo lang pakainin yan, nandyan lang sila. Gumagastos pa rin tayo. Yung nga po kinain nila ngayon is kalahating kilo po. Tipid pa yon mga kabokals, kulang pa sa kanila yon. Kalahating kilong darak sa mais. Magkano po ang kilo ng darak sa mais? 20 pesos per kilo. So that's 10 pesos kada kainan. Kakain pa yung mamayang hapon, another 10 pesos. Again, tipid po yun ha. Tipid po yun. Dapat yung mas marami pa sa kalahating kilo. So diba gumagastos pa rin tayo sa kanila ng 20 pesos a day versus yung ating mga kambing na wala po tayong ginagastos kasi damo lang po yung kinakain nila. So kaya yun po yung reason kaya gigiba po muna natin ito mga Muscovy duck. Kasi nga ang concentration ko ngayon, ang focus ko is sa mga layers. Kasi nandiyan po ang nakikita kong magandang negosyo sa ngayon. Yung pagpuproduce po natin ng mga tawag dito? Egg producers para sa ating table egg business. At the same time, yung ating breeding na kung saan makapagbebenta rin po tayo ng mga sisiw. Pagka hindi po naibenta yung mga sisiw, dito po sila grow out. So yun po yung plano ko. Dito po sila, yung mga sisiw po na hindi mabibili sa ating mga produce, dito sila grow out lahat. And then until such time na mabili sila. So ongoing po. Kunyari may bumili sa kanila, 3 months pa lang sila. So depende syempre depende sa edad. Ang presyo depende sa edad. So kunyari nandito sila 1.5 months, nirelease na natin sila dito. And then lalaki sila hanggang 3 months, mabibili sila. 4 months, mabibili sila. 5 months, mabibili sila. Hanggang sa maubos, at then panibagong batch na naman, panibagong salang na naman dito. So yun po ang ating plano. Kasi ito nakasetup na mga kabokals Nakasetup na siya na naka-net na. Pati yung ilalim ng ating kambingan, naka-net na yan. Saka kailangan ko kasi yung nagkakalayka yung mga kabokals. Kailangan ko yung nagkakalayka. Yung Muscovy duck kasi hindi nagkakalayka yan Kailangan ko kasi yung maikalat yung magalaw yung mga pupo ng kambing sa ilalim. Para mabawasan din yung ammonia. And then at the same time, makakain nila yung mga kung mga insekto dyan sa baba. Yan. So yun po yung naisip ko ron. Naman kasi madali naman tayo makapag-umpisa uli. Kung halimbawa may space na tayo, saka pwede na ulit tayo mag-alaga ng Muscovy duck. Kung pwede naman ulit tayo bumili lang, mag-umpisa uli. Madaling pag-umpisahan ba? Ganon. So sa ngayon, muna sila, isusuko muna natin sila. Para to give way sa expansion po ng ating mga layer feeds. Kasi kung kambing, halimbawa, isuko ko yung kambing.
Anong gagawin natin sa goat house? Iko-convert natin ng layer house. Masyadong malapit sa baboy mga kabokals. Masyado siyang malapit sa baboy. Ang pupo kasi ang droppings ng chicken manure ay masama po sa baboy. Masama po sa baboy ang chicken manure. So masyadong malapit sa ating number 1 bread and butter. So doon pa lang may problema na tayo. And then at the same time, syempre tutungkabin natin yan, ayusin uli natin yan para po ma-convert natin ng layer house. May existing layer house naman na tayo. So ito na yung gagamitin natin kasi nandiyan na, nakatayo na. Kumbaga yung decision po na ito, madali po kasing gawin. Suko ko lang yung i-give up natin yung Muscovy duck. Inisin ko dito, ayusin ko ng konti. Naka-ready na siya for free range ng ating mga gagawing RTL. So wala na masyadong gagastusin, 'di ba? So yun po yung isang reason kung bakit isusuko po muna natin yung ating mga Muscovy duck. Kumbaga it's a business decision. Wala rin naman kasi mga kabokals ako hindi rin naman ako nakapagkakatay lagi ng Muscovy duck. Saka yun, nakakaawa rin kasing katayin, kaya sabi ko ibenta ko na lang. Ang plano ko una, ipapaslaughter ko sila sabay-sabay lahat, tapos stock lang sa rep. Kaya lang naawa naman ako. Kaya ito, ina-announce ko, baka may gusto po dyan, kunin nyo na lang po lahatan, 3,000 lang. Para lang wag sila makatay, at saka kung gusto, para lang may may paraan po na may alis sila na hindi sila kailangan katayin. And then at the same time, yung bibili naman, kung talagang interesado sila magparami, ito, ready to breed na. Itutuloy nyo na lang, aalagaan nyo na lang. Ang breeder po talaga dyan, nasa 3 inahin, tapos itong barako. All the rest na walang, ito katulad niya, no? Meron pong may nakasuot sa apaan na cable nut. Yan po yung mga breeders talaga. And then the rest na wala, yun po yung mga anak nila. So pwede nyo pong ikuha ng ibang barako kung kukunin nyo yung mga walang cable tie, kasi hindi sila pwedeng bumalik sa tatay nila yan Again, 3 po yung inahin, and then itong barako, yung breeder talaga na itutuloy nyo na lang, and then all the rest mga anak-anak na nila yon. So diba, ayan mga kabokals. So yan PM lang po kayo, Kabokals Farmer Facebook page. Then may papasilip ako sa inyo mga kabokals bago tayo magtapos. Silip lang para ma-excite kayo. Diba, concentrate tayo sa manok. Concentrate tayo sa manok muna mga kabokals, yung pagkakakitaan talaga. Etong Muscovy duck may kita din dyan. Kaya lang kasi yun nga, hindi natin kaya pagsabay-sabayin. Kasi para natin maparami ito na maging business, kailangan din natin ng malaki-laking space. Mahirap pong pagsabayin yung ating goal na magparami ng brown egger at magparami ng Muscovy duck. Kasi pareho pong kakain ng space yan. Maliit na naman po yung space natin. So yan. Kaya yan. And then ito mga kabokals, bago tayo magtapos. Pasilip lang mga kabokals, pero saka ako na i-discuss. Ang ganda na lang ka natin mga kabokals. Ang ganda na lang ka. Tapos itong ito gagrass cutter ko mamaya. Itong nyug natin, akala ko patay na yung ating dwarf coconut, buhay na mga kabokals. Then ito na mga kabokals, nakakita nyo ba yan? Can you see the look? Mga kabokals, can you see the look? Hey, wake up! Ayan. Can you see the look mga kabokals? Napurga ko niya kahapon. Kakapurga lang niya mga kabokals. Ano ba yan mga kabokals? Hindi decal brown yan. Ano ba yan? Ayan. Ayan mga kabokals, ito po sa isa sa natin, i-breed natin itong mga Rhode Island Red Dark Mahogany mga kabokals. Rhode Island Red Dark Mahogany, ipapalo natin dito. Ito sasabihin ko na nga, hindi kayo mabito, baka mag-alit pa kayo sa akin. Linis na mga kabokals, diba?
Linis na. Ayan, nakakulong. Salbahe. Ilang beses na itong tumatakas sa mga kabokals. So, si Bella. Takas ng takas. Lumulusot dito. Hindi ko pa naayos. Lumulusot dito. Nagkakasya yung burhilda dito. Yan, hindi ko pa naayos to. Nagkakasya dyan. Takas siya ng takas. Nakita ni Andrew nung isang araw na nandoon na sa kalsada, sa highway, sa Barangay Road. Kaya yan. Ikinulong ko siya at the same time quarantine kasi laro sila ng laro nito ni Beauty. Laro sila ng laro. Kaya naka-quarantine siya ngayon. Dahil hindi ko alam kung saan nagsusot itong tinamaan ng magaling na to. Papaliguan ko pa yan mga kabokals. Papaliguan ko pa bago ko siya isama uli kay Beauty. Kasi pinoprotektahan natin yung ating bully. Hindi ko alam kung saan nagsuot ito eh. Kaya yan, ka muna. Maliligo ka pa. Ito mga kabokals, yung ating mga Rhode Island Rooster. Yan, yung ating mga Rhode Island Rooster. Ito yung ating White Leghorn, pure White Leghorn. Ayan. Ayan. Then ito yung anak niya mga kabokals. Anak niya, cross sa Rhode Island Red na. Yung Rhode Island Red natin na na original na nandito. Cross Rhode Island White Leghorn, 'di ba? So 'di ba? Ito parang to. Parang kumbaga parang Rhode Island White na siya. So cross na siya ng White Leghorn sa kanong nanay niya na tawag dito. Rhode Island ito. Papakita ko sa inyo yung nanay. Ganda talaga tingnan pag mga kabokals, 'di ba? Aliwalas. Hoy, wag dyan. Doon. Beauty. Ito. Nandito tayo sa dami itlog, Dami na naman itlog. Kaya lang naaagad yung ating mga itlog. Ang dami bumibili. Malakas talagang itlog natin ngayon. Ang ating harvest for today. So ito yung ating mga Rhode Island. Ayan. Ayan. Ating mga Rhode Island. Ito na nga yung ating palahi. Ito na yung cross sa Decal Brown Rhode Island natin. Ay hindi pala, sorry. Decal Brown pala Rhode Island. Ako na Rhode Island. Decal Brown. Ayan yung ating mga Decal Brown. Sorry mga kabokals, wala ako sa wisyo ngayon. Nabubulol pa nga. Ayan, again. Ayan, ito yung ating mga Decal Brown. Ito kapatid noong rooster natin na cross White Leghorn, White Leghorn, Rhode Island. Kapatid nila yung rooster na nandoon sa scratch pen na cross din. Yan, kapatid nila, sabay pinanganak yan. Sabay napisa yan. So ito yung ating mga Decal Brown. Ano nangyari sa akin? Parang parang nangungungo ako mga kabukos. Na-stroke yata ako Hindi, honestly, parang Teka lang mga kabukos Let me compose myself. Para ako nangungungo. Yan. So, Decal Brown. Ayan, yung ating mga layers Tapos ito na nga yung ating palahi. Yung ating Decal Brown. Sorry. Ano ba yan? White Leghorn Rhode Island. White Leghorn Rhode Island natin. Yan na yun Yun yung ating cross. Then ito yung ating Rhode Island. Yung ating matanda na to Sa old area pa to mga kabokals galing. Sa old area pa to. Matanda na ito. Pero nangingitlog pa yan. Kaya nandito siya nangingitlog pa yan. Producer pa rin yan. So siya yung nanay. Siya yung nanay ng ating cross White Leghorn Rhode Island. Ayan. Yan, anak niya yan. Anak niya yan, saka yung saka yung rooster na yun. Si Beauty mga kabokals Best friend niya si Bella Ayan best friend niya si Bella. So nandiyan lang siya palagi, paikot-ikot siya. Titignan niya yung best friend niya. Titignan mo yung best friend mo? Stay. Hindi pwede, salbahe. Hindi pwedeng maglaro muna Maliligo pa yung best friend mo. Ayan mga kabokals.
Andito siya lagi. Tinitignan niya na ano niya yan. Nilalapitan niya yan. Best friend kasi yan eh. Best friend yan eh. Diyan ka lang. Ayan. So ito mga kabukals yung ating, ito nga yung ating cross White Leghorn Rhode Island. Ayan o. Ready to breed. Pupurgahin na lang yan. Ready to breed yan mga kabukals. Siya naman ang ibabangga natin dito. Yan ang ibabangga natin dito mga kabukals. Dito sa ating mga dark mahogany. Rhode Island dark mahoganies mga kabukals oh. Yan ang ating ibabangga dyan. Yan ang ating ibabangga dyan para makapag-produce tayo ng mga egg producers din. Not sure pa sa kulay ng itlog kung anong kalalabasan kasi may white leghorn nito eh. May white leghorn, so not sure kung mananaig yung brown. Pero makita natin kasi half naman siya eh. Half Rhode Island naman siya eh. Pag dito natin ipinares yun, 100% ako white eggs ang kalalabasan. Kasi nakita ko sa anak niya eh. Yung kapatid nito eh. White egger sila eh. Ngayon, ito, since cross Rhode Island na ito, may chance na mag-brown yung eggs nila. Titignan natin mga kabukals. Kaya i-breed natin sila. Ito yung ating lakatan na ano. Putol, hindi ko pa kinukuha. Hinihintay ko baka lumaki pa. Pero wala, putol na yan. Ito na yung ating mga balik ina naman ito mga kabukals. Yung decal brown balik ina natin. Ayan. Ito, pwede na rin to. Bibigyan ko na rin to eh. Ang iniisip ko, kasi hindi sila pwedeng pagsabayin i-breed eh. Yung mga dark mahoganies doon, ilalagay ko sa battery cage. Magpo-pull out ako ng 8 na decal brown, ilalagay ko rito. Ano, ready na yan eh. So para may 8 dito, may 8 doon na decal brown, sila muna yung uunahin kong i-breed. Tapos, habang naghihintay yung mga dark mahoganies, nagpo-produce din sila sa battery cage ng pang table egg. So hindi, para hindi sayang yung panahon sa kanila. Kumakain sila, 'di ba? Para at least may ganansya sa kanila habang naghihintay tayo. Kasi gusto ko munang mapalitan yung mga matatanda natin na decal brown. So yun ang plano mga kabukal sila. Kaya pinurga ko yon. Tapos magpupurga ako ng 8 pang decal brown sa battery cage. And then swap sila. Palit sila. Pasok sa battery cage yung dark mahoganies. And then labas dito yung 8 decal brown. So yun po ang plano natin gawin. Again, for ano tayo, expansion tayo, 'di ba? Nabanggit ko nga for expansion tayo ng ating mga layers kaya yun. Ayan.
Ayan mga kabokals. Parang ano, hindi ko malaman kung nangyari sa akin. Parang wala ako sa hulog ngayon ah. Masama rin talaga pakiramdam ko yung ubo. Saka may sipon na rin ako. Dahil sa lamig, malamig dito mga kabokals. Grabe yung lamig, parang ano, Baguio. Sa gabi, pag mga bandang alas 4 na, ayan, malamig na yan. Hanggang sa umaga yan. So yung lamig, kaya yung sudden change of temperature or ano, weather, kaya ano, medyo nila ating lalamunan. Ayan ha. Ayan po sila mga kabokals oh. Ating mga Muscovy duck. So PM lang po, Kabokals Farmer Facebook page kung interesado po kayo. Maganda rin pong hanap buhay mga kabokals. Kaya lang ako nga po kasi napili ko pong mag-concentrate sa mga paitlugin, sa mga manok. Kaya po isusuko po sila. Kaya lang kung kayo naman po is Muscovy duck lang talaga ang inyong gustong alagaan for business and may space naman kayo, napakaganda rin pong hanap buhay ng Muscovy duck. Unang-una, matibay sa sakit, hindi maselan sa pagkain. Ayan po, wala vitamins yan mga kabokals. So napakatibay. Ayan. At yung mga Muscovy duck. Yan, maraming salamat mga kabokals, sa lahat mga solid kabokals at mga silent viewers. Maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po yung Sir Boyet. Sir, thank you so much. Hanggang dito na lang. Muli ito yung Kabokals Farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!